Isang magandang umaga sa inyo mga ka-workshop. So, kanina may iniwan motor dito sa shop. No, tulog pa ang inyong lingkod. So, Mio i125. Ang problema nito, lagi naputok yung kanyang fuse. Ayan. Tapos yung kwento nung may-ari, may nagliyab raw sa part dito sa kanyang unahan. So, yun ang check upin natin mga ka-workshop kung bakit lagi naputok ang fuse at kung ano yung nagliyab dito or umusok dito sa harapan bahagi ng kanyang motor. So, bubuksan natin yung buong motor niya mga ka-workshop. So, papakita natin sa inyo kung ano naging problema niya. So, bubuksan natin yung kanyang motor, on natin, titingnan natin kung ano yung error na nalabas. Kabit natin sa battery niya. So, ayan. 1, 2, 3, 4, 1, 2. So, error 42. So, isa pa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dalawang error code niya mga ka-workshop. Isang error 42 tsaka isang error 46. So, yung error 42 sa speed sensor yon. So, maaaring sa cable, speed cable, yung problema nun. Yung error 42. Yung error 46 mga ka-workshop, ang problema nun, abnormally charging. So, dito ang problema nun sa charging system ng kanyang motor. So, ayan ang check upin natin yung kanyang rectifier regulator kasi nga may error 46. So, yan mga ka-workshop. So, babaklasin natin buong pairings para makita natin kung ano nangyari dito. No? Checkin natin, susukatin natin yun. Charging system ng kanyang motor kung maayos pa mag-charge or nagloloko na. Kasi pag nagloloko na, maaaring mas malakas na yung voltahe kaya naputok yung kanyang fuse. So, hindi na kinakaya. So, yun. Check natin ito mga ka-workshop. Error 42, error 46. Dalawang code ang problema ng motor. So, nabinuksan natin yung kanyang motor. Yung sinasabi ni Sir na umusok dito sa part ng harapan niya. Kaya lagi naputok yung kanyang fuse doon sa main battery niya. So, nakita na natin siya. So, tama nga si Sir. Ito, yan. Sunog. Etong dalawang wire na to, papunta to sa kanyang handle switch dito. So, ang connection nito ay sa kanyang park light. Ayan. Sa park light niya. So, sunog siya mga ka-workshop. Ayan, no? Hanggang dito, tapos dito yung nakakabit sa pinaka socket papunta sa headlight. Ayan. Sunog. Maaring nagdikit yung mga wire nito. So, hindi maaari, nagdikit talaga mga ka-workshop. Kaya nasunog yan. So, ang gagawin natin dyan, tatanggalin muna natin yung connection niya, putulin muna natin parehas, yung pinaka-supply. Tapos subukan natin panda rin, no? Bukod sa error 46, error 42, so nakita na natin yun, sinabing umuusok na part ng motor. So, ayan. Ito yun. So, ayan. So, ang daming sakit ng motor ni Sir. So, hindi muna natin gagawin to. So, hintayin natin si Sir at ipaliwanag natin kung ano yung problema ng kanyang motor. Kasi mahirap pagpapalitan natin, baka naman ayaw pa ni Sir. Or kasi syempre budget, dagdag. So, ito muna yung gagawin natin. Tapos subukan natin panda rin. So, tetest natin mga ka-workshop yung kanya rectifier regulator kasi nga isa to sa code error niya. So, tinanggal natin yung socket ng kanya rectifier regulator. So, check natin kung okay pa yung kanyang stator coil. So, syempre, bago tayo magpalit ng rectifier regulator, check muna natin yung kanyang stator coil. Yung voltahe na nilalabas ng kanyang stator coil. So, paano ba i-check doon? Etong dalawang white, itong dalawang color white, gagamit kayo ng multitester. Ayan, tapos ilalagay nyo siya sa 200 volts, mga ka-workshop. So, 200 volts AC kasi galing siya sa stator, ang nilalabas niyan AC. So, ang lalabas nito AC. Ngayon, nagiging DC lang yan kapag dumaan na sa ating rectifier regulator. Susukatin natin yung voltahe nilalabas niyan. So, negative positive dito sa kulay white na dalawang wire. So, yung dalawang wire niyan, yung color black, tsaka yung color red, negative positive yon. So, ang kanyang supply, ang kanyang charging system na galing sa stator, tong dalawang white. Kaya, kailangan maging goods, kailangan umabot ng 50 or 30 ang volt na nilalabas niyan o yung voltage na nilalabas ng kanyang white wire para malaman natin na okay pa at maayos pa. Kapag mababa na doon,
ibig sabihin, sira na yung kanyang stator coil. Ang maaari nun, na dahilan, sunog na yung stator coil niya. Ngayon, pag umabot ng 50, 40, 38, ibig sabihin goods pa. Lalong-lalo na pag nagre-reblat tumataas, ibig sabihin mataas pa yung voltage na nilalabas. So, okay na okay pa yun. Magandang supply pa yun para sa rectifier regulator. At may convert naman ni rectifier regulator into DC papunta sa ating battery para mag-charge. So, start natin yung kanyang motor. Start ko lang muna mga ka-workshop. Saan mo ako nito tayo? Padiin. So, ayan. Sige, tagtang. Bitaw nyo na. So, ayan. So, umaandar na yung motor. Kasi kaya umaandar yan, kinarge ko yung kanyang battery na nakita nyo naka-charge. So, ang nilalabas ng voltahe ay 44, 49, abot pa yan ng 50. 62, 60 yan. Ganon kalakas pa ang voltahe na nilalabas ng kanyang stator. So, ibig sabihin, good na good pa yung kanyang stator. At nawala na rin yun problema sa sunog o putok fuse kasi nga dahil doon sa kanyang spark light, no? Spark light switch, nagdidikit na rito sa kanyang pinaka-switch. Kaya nasunog. So, yun. Ibig sabihin, mga ka-workshop, balik tayo sa kanyang error 46. Goods pa yung kanyang rectifier, stator coil. So, ang maaaring sira lang talaga, sa katagalan ay yung kanyang rectifier regulator. So, yun. Kaya wala nang charging na nangyayari papunta sa battery. So, ayan mga ka-workshop. So, ganyan, bago kayo magpalit ng rectifier regulator, make sure muna na maayos ang inyong stator. Kasi baka nagpalit kayo ng rectifier, ang problema pala yung stator. So, ganyan ang pagsukat mga ka-workshop. Para malaman kung okay pa yung inyong stator coil. So, ayan. So, ang gagawin natin, susubukan natin palitan or papalitan natin yung kanyang rectifier regulator at titingnan natin kung mag-charge na papunta sa kanyang battery. Mula stator, papunta sa battery. So, yung mga ka-workshop, pinalitan muna natin pansamantala para ma-check nga natin kung okay na yung charging niya. So, ayan. Pinalitan natin yung kanyang rectifier regulator. So, makikita nyo naman nakabalot pa. So, check natin ngayon, paanda rin natin. Check natin kung nag-charge na yung kanyang battery. No? Kung may nilalabas ng voltahe mula sa rectifier papunta sa kanyang battery. So, paanda rin lang natin ulit. Okay. So, ayan. So, kung makikita nyo, okay na ulit. Nag-charge na ulit yung kanyang motor. No, 14.2. So, yun. Kaya, ganun mga ka-workshop. Bago kayo magpalit ng isang pyesa or kahit anong pyesa sa inyong motor, mas maganda kung kine-check nyo muna, no? Diagnose muna kayo kung yun na nga ba ang sira kasi maaaring maging dalawa ang gastos nyo, no? Baka imbis ito lang ang papalitan or imbis stator ang palitan, baka pati ito napalitan mo na. Pag nabili mo na at buksan mo na yan, hindi mo na maaaring ibalik pa sa shop. So, yun. Diagnostic muna or diagnose muna kayo. So, yan. Check up muna kung ano talaga ang sira para less din sa gastos. So, yung mga workshop. So, okay na. Titignan natin kung mag-error code pa. Ngayon, kung nag-error code 46 pa, kailangan na nitong paano niya, pa-erase niya yung code error, no? Kailangan nun ng diagnostic tools para ma-erase yung kanyang error code. So, yun. Yung 42 sa speed sensor, error 42 naman, speed sensor yon, speedometer cable ang maaaring sira ng mga ka-workshop. So, pwede palitan ng speedometer cable para mawala yun, tapos reset din yung kanyang error code o yung fault code error, no? Ng kanyang MIUI 125. So, test natin, on natin. Tingnan natin kung may error 46. 2, 3, 4. 1, 2. Error 42. 1, 2, 3, 4. 1, 2. So, yung mga ka-workshop, nawala na yung error 46. No, 42 na lang yung nakita natin kasi nga napalitan na natin ng bagong rectifier regulator. So, ibig sabihin okay na, error 42 na lang ang nilalabas, no? So, pagbasa nga pala ng error code, ganito lang mga ka-workshop. So, 1, 2, 3, 4,
1, 2. So, yung yung mababagal, ang bilang nun ay times 10, no? For 10, 20, 30, 40. Tapos yung dalawang mabilis naman, 1, 2. So, yun. Ganun pagbilang. So, ulitin natin para malaman nyo. So, on. So, yung mabagal, 10, 20, 30, 40. So, 1, 2. So, yun. Ulitin natin. Tingnan natin wala yung 46. 10, 20, 30, 40, 1, 2. So, yan. Wala na talaga yung error 46 mga ka-workshop. So, okay na. Yung kanyang charging system. Yung charging error niya, okay na. Maayos na. So, yan mga ka-workshop. So, solve na ang problema nito, sir. Bukod sa nag-uusok at nagpuputok na kanyang fuse, naggawa na rin natin. So, ito. Babaguhin na lang natin yung linya nito. So, or hindi na natin ikakabit kasi baka kailangan na magpalit ng kanyang handle switch. So, yung mga ka-workshop, sana meron ako sa inyo na ibahagi at meron akong naibigay sa inyo na idea kung paano mag-troubleshoot, paano magpalit muna ng inyong pyesa sa inyong motor. So, yun. Ganun lang mga ka-workshop. At kung may mga problema kayo sa wiring nyo, dayuhin nyo lang ako, Jello Workshop, located at GMA Cavite, Barangay Poblacion 5, mga ka-workshop. So, yun. Or, follow nyo ako sa aking FB page, Jello Moto. Subaybayan nyo yung mga videos na binibigay ko, tutorial, sa akin YouTube channel, Jello Workshop. So, yan, mga ka-workshop. Follow nyo ako doon, subscribe kayo. So, yan. So, right set sa atin lahat, and God bless.